is occupy until I come. That is found in a very curious parable in the Bible. In fact, there's this one lawyer, sabi niya, Pastor, I could not wrap my head around this parable. Akala ko ba si Lord ay grace? Akala ko ba si Lord ay forgiveness? Bakit ganito natapos tong parable na to? This is the parable of the minas. This is more laser focused and more precise as compared to Matthew's take, because this was written for Theophilus, a Greek leader. Sa mga nagbabasa ng Bible, alam nyo to. Ang sabi ng istorya ganito. Ang sabi ng istorya, merong isang nobleman, pumunta siya sa capital or sa capital to claim his kingship. But some of his subjects didn't want him to rule over them. So nagpadala sila ng opposition to protest or to contest the kingship. Sa story, si Jesus yun. Okay? Si Jesus, pupunta siya sa capital. Sa politics, alam na mga Jew yan, pupunta ka sa Rome para kunin yung kingship. Pagbalik mo sa province mo, king ka na. Ganyan sila Herod, ganyan sila. Okay? Tapos, sabi ng scriptures, sabi ni Luke, kinuha niya yung servants niya, 10 of his servants, tapos binigyan niya ng minas, each to their own capacity. Ang sabi ni Matthew, each to their own ability. Sabi niyo ability. Lahat tayo may ability. Huwag mong itanong sa Lord yung ability ng iba. Ang tingnan mo sa Lord, yung ability binigay sa'yo. Naintindihan niyo po? Each to their own ability. Tapos, ang sabi ng nobleman, put this money to work until I come. Sa ibang translation, occupy until I come. That is the more robust and culturally appropriate translation. Occupy. Sabi niyo occupy. Gino, asa si Gino? Pwede pong pakuha ng yung tatlong upuan na yan, pinaklas ko na yan eh. Ganito itsura ng occupy. Thank you, Jack. Thank you. Iharap mo sa mga. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung ano itsura ng occupy. Pero ganito ang nangyari sa parable. Okay? After some time, umuwi ngayon sa hometown niya yung nobleman. Hari na siya. Hindi kinayang i-contest ng opposition yung kingship niya. Sa story, it's very obvious si Jesus yon. Tama? Okay, pumunta siya nasa hometown siya, pumunta siya sa sariling kanya, hindi siya kinilala. Tapos naging hari siya. Tapos may mga kumukontra pa rin. Naghingi siya ng accounting. Sabi niyo accounting. Ito yung sabi ni Solomon, na isang araw haharap ka sa Diyos. Magpakasaya ka sa buhay, pero wag mong kakalimutan, isang araw haharap ka sa Diyos at magsusulit ka. Ang sabi ng master, which represents Jesus, ang sabi niya, patingin, pa-report. Nag-report na sila. Lord, yung binigay mo sa akin, naging 10. Sabi ng master, sa slave. Sabi niyo slave. Maraming hindi nakakaintindi ng salitang slave pag nabasa nila sa Bible. Pag slave ng Hebrew, hindi po yan property. Bond servant po yan. Ang sabi ng master, since you, well done, ito yung paharap nating lahat. Pagharap mo sa Lord, well done, my good and faithful servant, share the joy of your master. Tapos yung isa, Lord, 5. Di ba? Naging 5. So malamang, tig-iisang sako binigay sa kanila. Gold yun eh, yung mina. Naging 5. Sabi niya, well done, my good and faithful servant. Actually, ang reward niya ito. Because you have been trustworthy in little, I will entrust you with more. Yung nakasampo, sabi niya, you will rule, sabi niyo rule, over 10 cities. Ano tawag doon? When you are ruling over 10 cities, ano tawag doon? Governor. Kasi king na siya eh. Ginawa niyang governor yung servant niya, napagkatiwalaan. Tapos yung isa, ginawa niyang governor ng 5 city. Tapos yung huli, ang sabi, Lord, alam ko kasi, you are a cruel master. Ginagapas mo yung hindi mo tinanim.
hindi ka maayos na boss eh. Kaya, yung binigay mo sa akin, binaon ko sa lupa. Eto na po. Walang bawas. Ba't niya binaon? Tanong niya bakit? Hindi niya kilala yung master niya. Sa kanilang lahat, mali ang pagkakilala eh. Yung mga nauna, 10 sila eh. Isa lang siyang ganun eh. Yung mga nauna, maayos ang pagkakilala sa master niya. Kaya ang sabi niya ng master niya, wicked and lazy servant, I will judge you by your words. Not by my character, by your words. Minis-judge niya mismo si Lord. Tapos ano sabi ni Lord? Itapon niyo sa labas. Itapon niyo siya sa labas. Pagtalunan niyo lang kung anong eschatology ninyo. Pero kung itatapon ka sa labas, basta sa akin hindi good news yun. Itatapon ka sa labas eh. Isip ko ng isip, bakit naman ganun? Mukha bang pera ang Diyos? Bakit siya nagalit? Sabi pa nga niya, bakit hindi mo nilagay sa bangko? Tama? Para sana naman lang kahit sa bangko, tumubo. O binaon. Galit na galit. Tanong niyo bakit? Tanong niyo bakit? Kasi sabi niya, diba, occupy until I come. Nung umalis yung master, sino na iwan? Yung mga servants niya at saka yung opposition. Okay? Kasi nagpadala sila ng delegates eh. Ibig sabihin, yung mga master ng opposition nandun. Tama? Tapos sabi niya, occupy until I come. Sa gitna ng opposition. Sabi niya doon sa last na servant, yung lazy, ba't kahit sa bangko, di mo nilagay? Pag tininan ninyo yung parable of the shrewd manager, kung paano humihingi ng report ang mga amo, tinitingnan nila yung ledger of transactions. Ibig sabihin, mas productive ka, mas marami kang transactions. Mas marami kang nakausap. Mas maraming nakakaalam kung kanino ka nagtatrabaho. Yung isa, binaon niya sa lupa, hindi yung gold. Ang binaon niya po sa lupa, yung tiwala ng master niya, at saka yung identity niya kung kanino siya nagsiserve. Takot kasi siya sa opposition. Naiintindihan niyo ba? Sa madaling salita, sinasabi ng master, kahit sa bangko, walang nakaalam kung kanino kang tao. Kahit sa bangko, wala nakaalam na tao kita. Naiintindihan niyo? Occupy until I come, meaning represent me. Use these resources. I'm giving you resources. I'm giving you power. Use it on my behalf. Represent me. Amen. Tapusin na po natin na yung mga Christian na akulong lang sa church. Kaya tayo nag-church para magplano ng gagawin natin sa labas. Okay? I-occupy natin eh. Yung areas of culture, okay? The various facets of life, socio-economics, what have you, arts. Tapos, bumabalik tayo dito para mag-celebrate ng mga nangyayari sa labas. Kung hindi tayo lalabas, walang silbi yung ginawa natin dito sa loob. Naintindihan niyo ba? Ganito itsura ng occupy. Okay? Sa yung ibang Christian, politics, hands off kami dyan. Law, hands off kami dyan. Business, di ba? Pag Christian, ang ministry lang yung nasa loob ng church, ay hindi ho. Okay. Sample lang ha. Okay. Ikaw yung Christian, ha? Ikaw yung inutusan ko. Occupy until I come. Okay? Ikaw yung opposition. Okay? So, imagine niyo na lang, arts, magagawa ng arts na puro kubulustugan, okay? Na panglalait sa Lord at pang demoralize sa mga tao, okay? Pangbababa ng value ng mga kababaihan at kabataan. Tapos, okay? So, arts. Okay. Sabi ko, ito. Ito yung resources. Okay? Occupy until I come. Okay, arts. Okay. Ready? Arts. Okay.
politics. Ang babait naman ito. Magkalaban ba to? Okay. Okay. Isa pa. Okay? Pag sinabi kong politics, hindi ito personality politics, ha? Ibig sabihin, mga batas, mga ano, okay? Hindi ito kung sino sikat, sino iboboto nyo. Wala akong pake. Okay? Pag-aralan nyo kung sino iboboto nyo. Ayaw kong pag-awayan yun. Okay? Ipag-pray nyo yun. Ha? Okay. Sa NBA na lang tayo mag-away. Okay. Ready? Okay. Ready. School. Education. Magtuturo kami ng theory of evolution. Magtuturo kami ng CSE, no? Sex education sa mga bata. Tulak mo. Yan. Upo ka dyan. Okay. Yun ang ibig sabihin ng occupy. Ibig sabihin, art, sandali, kay Jesus din to eh. Okay naman, pwede naman yung mga unbelievers doon. Pero gagawa rin kami ng amin, makikipag-git-gitan kami dyan. Business, puro illegal na lang ginagawa nyo eh. Gagawa rin kami ng amin yung malinis ang diskarte. Makikipag-git-gitan kami dyan. Naintindihan nyo? Politics, puro lang kayo corruption eh. Sasali din kami dyan, makikipag-git-gitan kami dyan. Kasi kay Jesus yan eh. Naintindihan nyo? Palakpakan nyo itong dalawa. Thank you, brothers. That's how you occupy. Yun ang ibig sabihin nun. Occupy and take territories until I come again. Okay? Kaya kung nasaan kayong area ng industry o ng buhay ninyo, i-dedicate nyo yan sa Lord. Galingan ninyo dyan. Pag umalis kayo sa church ng Sunday service, hindi na iiwan si Lord sa church. Dapat kasama si Lord. Maintindihan nyo? Lastly, ang sabi ng lawyer sa akin, di ba? Sinabi ko sa inyo, may lawyer sabi sa akin. Bakit to sinabi ni Lord? Verse 27, ito sabi ni Lord. 1927, ang sabi niya, those who did not want me to rule over them, bring them here and slaughter them in front of me. Totoo yan eh. Ang tagal ko nag-struggle dun eh. Pag nagbabasa kayo ng Bible, hindi kayo napatanong, hindi kayo seryoso magbasa. Ano to? Kaya naghanap ako sino nakakaintindi. Paano to? Ano to? Sabi ni Jesus, na love and grace, sabi niya, but those mine enemies, which would not that I should reign over them, bring them hither, and slay them before me. Lahat ng ayaw sa akin na maging hari, yung mga lumalaban, hari na ako ngayon, dalhin sila dito, patayin sa harap ko. Alam nyo nangyari sa verse 28? Sa verse 28, pagkatapos sabihin ni Jesus, na yung mga ayaw sa akin, patayin sa harap ko. Pag nagbasa kayo ng Luke, mapapansin nyo si Luke laging hindi tapos. Laging hindi tapos yung parable. Lagi, prodigal son. Anong ginawa ng panganay na anak? Anong ginawa? Paano siya nag-respond? Tinanggap ba niya o hindi? Tama? Parable of the Good Samaritan. Ano nangyari sa Samaritan? Nakauwi ba siya? Naintindihan nyo? Lagi siyang hindi tapos. Same as this one. Tanong nyo bakit hindi tapos? Tanong nyo bakit? Kasi yung mga characters dyan represents real people. Isa ka dyan eh. Kung ano magiging response mo, ganun matatapos yung istorya sa buhay mo. Naintindihan nyo? Si Jesus, sinabi niya yung totoong deserve ng mga lumalaban sa Kanya. Ito, deserve nyo. Dapat sa inyong lahat na lumalaban sa akin, dapat sa inyo mamatay. Yun ang deserve nyo. Verse 27. Verse 28, tingnan nyo anong ginawa ni Jesus. Verse 28. Ito, hindi na to sa parable, sa tunay na buhay na. Verse 28, ano sabi ni Jesus? Anong ginawa ni Jesus? After saying this, Jesus got up, went to Jerusalem. Went to Jerusalem. Verse 28. Nagpunta siya sa Jerusalem. And when he had thus spoken, he went before ascending up to Jerusalem. Tanong nyo, ba't siya nagpunta ng Jerusalem? Tanong nyo bakit? Nasa Luke chapter 23 verse 46. Yung sagot kung anong ginawa niya, kung bakit siya nagpunta doon, at kung paano natapos sa tunay na buhay yung parable. Okay? Verse 46.
And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into your hands I commend my spirit. Sa madaling salita, sabi ng hari, lahat ng lumalaban sa akin, dapat sa inyo mamatay. Tapos sa tunay na buhay ang ginawa niya, pupunta akong Jerusalem. Anong gagawin niyo doon? Lord, mamamatay. Bakit kayo mamamatay? Para pag namatay siya, sabi ni Matthew, nahati yung veil ng temple. Para pwede nang lumapit yung mga tao. Lalo na yung mga taong ayaw sa kanya at deserve mamatay. Sabi ni Lord, when the Son of Man is lifted up, sa John, I will draw all men unto me. Lahat bibigyan ko ng chance makalapit sa akin. Kahit yung mga ayaw sa akin, dapat sa inyo mamatay. Pumunta ng Jerusalem yung hari, tapos namatay. Para magbayad ng sacrifice, para yung mga ayaw sa kanya, magkaroon ng chance lumapit. Hindi ka ba mapaproud sa haring ito? Hindi ka ba mapaproud? Paano ka mahihiya? Paano mo itatago? Paano mo itatago sa trabaho na Christian ka? Paano mo itatago sa school kung naiintindihan mo to? Na dati kalaban ka ng Diyos at ang sabi niya, you deserve to die. Wait, I will die for you. Hallelujah. And with that, I hope your spirit is wide awake. And let's worship our King. The King of Kings, the Lord of Lords. Para pagbalik niya dito o pagharap natin sa Kanya, marinig natin to, well done, my good and faithful servant. Share the joy of your master. First Bible Ninja, love for the word, para meron kang core values. Second Bible Ninja, light in the darkness, para ma-encourage you. Third Bible Ninja, this is the most aggressive theme of all. We are called to occupy. Be aggressive for the occupy for Jesus. Imagine you are bringing grace and mercy and love to wherever you go. And do it in the name of Jesus. God is good. God is good. All glory to the Lord. Hallelujah. Let's worship Him because He is worthy of all praises and worship and adoration and thanksgiving. God is good. Thank you, Lord. We give you the glory, Lord. We give you the glory, Lord. Hallelujah.